Purihin po ang ating Panginoon. Happy New Year sa bawat isa sa atin. Okay, please join me in reading God's Word sa aklat po ng Lucas, chapter 15, verse 7. Basahin po natin. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Pinupuri, dinadakila, sinasamba po namin kayo, Ama naming Diyos, sa umagang ito, sa inyong kabutihan sa aming pong buhay. Ngayon ang huling araw ng taong 2023 at tunay na napakadakila po ninyo sa amin. Maraming bagay ang naganap sa aming buhay ngayong taong ito, maging sa aming pong paligid. Pero isang bagay ang tiyak, hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo po kami pinabayaan. Kaya sa umagang ito, taus-puso po ang aming pananambahan sa inyo. Taus-puso ang aming pagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Taus-puso ang aming pagpapasalamat sapagkat tapat kayo na Diyos na aming pong pinagdilingkuran. Ngayon, Panginoon, mangusap kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita na aming pong pag-aaralan. Gamitin niyo po lamang ang kasangkapan upang inyong kalooban ang maipahayag sa aming pong kalagitnaan. At hayaan niyo ang banal na Espiritu ang maging dakilang tagapagturo po namin. Kayong umakay po sa amin sa landas ng katwiran upang kami ay makapamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod po sa inyo. At loobin ninyo na kahit na ngayon ng huling araw ng 2023, ang lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala, lahat ng inyong dakilang plano sa aming buhay matupad sa araw po na to hanggang sa panibagong taong papasok sa buhay ng bawat isa. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po kayo. Salamat po sa araw na to, sa inyong pagbibigay ng pagkakataon sa ating Panginoon. Though it is the last day of 2023, pero hindi po nangangahulugan na huling araw na to ng pag-asa ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang bawat araw na meron po tayo sa ating buhay ay pag-asang nagbumula sa Panginoon. Ang totoo, may nagsasabi, habang may buhay, may pag-asa. Pero ang totoo, habang buhay ang Diyos, nananatili ang pag-asa sa ating buhay. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. The title of our message today is Ending Greater in Him or Ending Greater in God. Maraming pangyayari ang naganap ngayong 2023. At wag na po tayo lumayo. Dito na lang sa ating bansang Pilipinas. Okay? Basa-basa po ako ng mga pangyayaring naganap sa ating pong bansa. At ang kauna-unahan nga po nangyari, noong January 1, 2023, ay nagkaroon po ng Philippine airspace closure. Okay? 6 hours na nagkaroon ng power outage sa airport at dahil po ron 280 commercial flights ang naantala. Natatandaan ba natin to? And there are more than 56,000 passengers na naapektuhan. Okay? Sapagkat bumigay yung uninterrupted power supply ng communication tower sa airport at dahil doon hindi nila maasikaso yung bawat eroplanong parating at pagka ganun po ay pwedeng magbanggaan ang mga eroplano. So lawak-lawak ng himpapawid di ba? Pwede palang mangyari yun na magbabanggaan kasi nga kailangan ng control. Now, nung February naman ng taong 2023 ay nagkaroon po ng earthquake at libo-libo ang namatay sa Turkey at sa Syria. Kasama na po ang 2 Pilipino na OFW na namatay po ron. At March 2023 ay nagkaroon naman po ng killing, okay? Sa mismong pamamahay ng Negros Oriental Governor na si Governor Dagamo at meron pang 8 na nadamay dito po sa pangyayari na to. Ito pong mga information na to ay aking po nakuha sa Sunstar Daily at ganoon din po sa Philippine Daily Inquirer at saka sa Wikipedia. And then nung April ay nagkaroon naman po ng province-wide state of calamity sa Occidental Mindoro dahil nagkaroon po ng brownout sa kanila. Actually, hindi brownout, blackout. Buong probinsya, wala.
Kaya napakahalaga na pinapanalangin po natin ang mga namumuno sa atin. Kasi sa kanilang isang pagkakamali, marami po ang maaapektuhan. And then, May 2023, nasunog po ang Manila Central Post Office. Isa na po itong historical landmark at ito po ay pinapahalagahan ayon po sa ating pong National Arts Division. And then, by June 2023, nagkaroon po ng volcano eruption ang Albay, ang Mount Mayon, okay? At napunta sa alert level 3 ang buong probinsya ng Albay. And then, July 2023 ay naisabatas na po yung Maharlika Investment Fund. Kahit na marami ang kumokontra po na dito sa Maharlika Investment Fund na to, pero naisabatas na po at sa taong 2024, ito po ay gugulong na. Kinakailangan ipanalangin po natin ito ng lubos sapagkat marami po ang nangangamba na baka maging dahilan lang po ito ng mas matindi pang korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Alam nyo ba na ang bansang Sri Lanka ay na-bankrupt dahil nagkaroon sila ng napakalaking pagkakautang sa bansang China dahil nagkamali sila ng investment po nila. That's the reason why we need to pray for all the government leaders that we have, the national and the local government leaders. August 2023, namatay ang veteranong aktor na si Mike Enriquez. Excuse me po. Okay? Sa veteran anchor ng GMA7. Okay? And then, September 2023, nagkaroon po ng hacking ang database ng PhilHealth at humingi po yung Medusa ransomware ng 17 million pesos as ransom. Hindi binigay ng ating gobyerno, kaya inilik yung mga data na meron po tayo sa black market all over the world. Medyo matindi po ito sapagkat malaki po ang magiging epekto nito, lalo na po dun sa mga meron po mga mahalagang information na meron po sila. Kaya nga ito ang challenge ko sa inyo para mabuksan kayo sa katotohanan. Yung iba kasi, tuwan-tuwa sila kapag ka nagiging bata yung kanilang itsura, naglalaro sila ng magda-download sila ng isang app, tapos ilalagay nila yung kanilang picture, lalagay nila yung kanilang email, at hindi nila nalalaman, ginagamit po ng artificial intelligence yung inyong itsura sa ibang bansa at maging yung information na meron kayo. That's the world that we are living in right now. Kaya kinakailangan maging maingat po tayo. Huwag kayong click ng click, okay, ng mga ipinadadala sapagkat baka mamaya sa kagustuhan ninyong manalo ng maraming pera, manalo ng maraming points, ang buong akala nyo, harmless yun, pero ang totoo, nagdadala po yun sa inyo sa kapahamakan. Kaya yung iba sa inyo, nahahack ang Facebook, nahahack ang inyong email, nahahack ang iba't iba po ninyong mga account. Ang napakahirap ay mahack ang inyong bank account. Okay? Ilan na nga lang yung nakadeposito ron, masasaid pa, di ba? And then, came October 7, nagkaroon po ng surprise attack ang Hamas sa bansang Israel. At hanggang ngayon, nagpapatuloy po ang kaguluhan sa pagitan ng Israel, ng Hamas at ng iba't iba pang mga Islamic extremist group sa bansang Israel. And then, November ay napalaya po si Senator De Lima. Okay? Dahil siya po ay nag-post ng bail ng 300,000 pesos at halos 7 taon po siyang nakulong sa akusasyon ng drug trafficking. And then, December, hindi pa po natatapos hanggang ngayon, ngayon ang huling araw, nagkaroon po ng bombing during the first week sa atin pong Marawi State University sa Mindanao. Ang China, binuli na naman ang ating pong mga Coast Guard dahil nagdadala po sila ng relief mission doon po sa supply, doon sa ating pong mga kasundaluhan na nandoon po sa Ayungin Shoal. At hindi lang po yun, nabigyan na po ng conviction yung leader po ng Kappa Foundation na isang pastor. Okay? Kaya dapat pinagpe-pray nyo rin ng mga pastor sapagkat nagiging dahilan din sila pagka sila po ay nalinlang ng kalaban, nagiging dahilan din sila para lokohin ang mga miyembro po nila. At maging ang SMNI, okay?
yung anak daw ng Diyos na apostol, okay, ay nabigyan po ng 30-day suspension. Hindi pa po natatapos ang 2023. We still have a few hours bago po matapos. We still have 14 hours to go bago matapos ang 2023. But do you know that in Europe, in France itself alone, I read yesterday that their government has deployed 50,000 police in the entire France, especially sa Paris, sapagkat malaki po ang threat ng terrorism sa kanilang bansa. So, let us pray for them. Kahit tayo po, hindi po tayo kabilang sa first world country, at sinasabi nila we belong to the third world country, pero ito po ang dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Mas simple ang buhay, mas payapa. Huwag natin masyadong i-desire na tayo po ay maging katulad nila, sapagkat hindi nagkakamali ang Diyos sa mga bagay na ibinibigay po sa atin. Kaya lang, kapag tayo ay tinulungan ng Panginoon, pinaginhawa ng Panginoon, iniangat ng Diyos ang ating pamumuhay, huwag nating kalilimutan. Kaya ginagawa ng Diyos yun, sapagkat gusto ng Diyos, maging daluyan tayo ng Kanyang biyaya para maraming tao pa ang mapagpala. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So I have talked to you this morning about the things that happened around us. Particularly dito po sa ating bansang Pilipinas at mapailan-ilan sa iba't ibang dako ng buong mundo. Pero paano kung itong taong 2023 ay marami tayong naging pagkakamali? Marami tayong naging pagkukulang, marami po tayong naging kahinaan, maraming bagay tayong nagawa na sumablay tayo. Diba? We missed the mark. We were not able to do what we want to do. And in the long run, we got distracted. We got disoriented. And somehow, there are some of us who got depressed. And may iba nga na talagang bumigay na sila. Okay? Wala na sila sa mundong ito. Kaya lang ang tanong, mga kapatid, is that the plan of God sa buhay po natin? I'm here because I am a minister of the gospel. I am here not as a motivational speaker, but I can motivate every one of you by the power of God's word. But I also would like every one of us to understand, maging yung mga kasama po natin online. Gusto ko maunawaan natin. God has not planned any defeats for us. Walang pinlano ang Diyos na kabiguan sa atin. Walang pinlano ang Diyos na pagkakamali sa atin. Walang pinlano ang Panginoon na pagkukulang sa atin. Bakit ko naranasan yan? Ngayon 2023. Okay? Bakit mayroon akong mahal sa buhay na namatay? Bakit hindi ko natupad yung pinangarap ko kahit na sumali ko sa eleksyong ito? Bakit hindi sa kabila ng lahat ng effort na ginawa ko, pinag-pray ko, hinanap ko ang kalooban ng Diyos, hindi ako nanalo? Bakit na yung investment na ginawa ko sa isang napakalaking kumpanya na sa pagnanais ko na ako ay kumita, magkaroon ng magandang kinabukasan, bakit hindi nangyari? Bakit ako na-scam? Okay? Hindi dahil sa Diyos yan. Dahil yan sa mali po nating pagpapasya. Kung gano'n naman pala, ba't hindi ako tinulungan ng Diyos? Ba't hindi ako pinigilan ng Diyos? Bakit walang ginawa ang Diyos para ako ay magkaroon ng mas magandang kalalagayan sa buhay? Akala lang po natin yun. Akala lang natin, hindi po tayo tinulungan ng Panginoon. Now, sa talatang binasa po natin, nakita po natin, ayon po sa Lucas chapter 15 verse 9, na there is great rejoicing in heaven for one sinner who repented and turned away from his sin. Bakit po? Sapagkat ang pagkakamali sa buhay ng tao is inevitable. Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, pwede tayong magkamali. At sa pagkakamali po natin, isa lang ang dapat nating gawin matapos nating malaman. Kung tayo naligaw, kung tayo nawala, kung tayo po ay hindi po natin alam kung anong gagawin natin, isa lang ang dapat natin gawin. Magsisi po tayo at ayusin po natin ating buhay. In Luke chapter 15, there are 3 parables about the lost and found.
3 talinghaga ukol po sa mga nawala at natagpuan. At ano-ano po ito? Mababasa po natin ang 3 nawala, the sheep, the coin, and the son. The sheep got lost from the sheepfold. Kahit nakasama po niya sa isang kawan ng napakaraming tupa, naligaw yung tupa na yun. Bakit? Sapagkat ang tupa po, bagamat dito po tayo inihalin tulad ng Diyos, we are like sheep in His pasture. Okay? Kaya ang tawag po sa ating Panginoong Jesucristo ay the shepherd. Pero tayo po ay mga tupa. Kahit na tayo ay nasa pangangalaga ng Panginoon, there are times in our life that we make decisions for ourselves. Alam natin na andyan ang Diyos. Alam natin ang Diyos ay puno ng pag-ibig, puno ng kabutihan, tapat po siya. Pero there are times that we choose to make a decision for our own self. At dahil po ron, mga kapatid, naliligaw po tayo. Alam nyo ba, base po sa talatang binasa po natin kanina, sabi ng salita ng Panginoon, kung ikaw ay may nawalang tupa, di ba't iiwan mo ang 99 upang hanapin ang isang nawawala? At pag natagpuan mo siya, hindi ba't siya ipapasanin mo sa iyong balikat at ibabalik mo siya sa iyong kawan at tatawagin mo ang iyong mga kapitbahay sapagkat ang tupang nawala ay natagpuan mo at kayo ay may kagalakan. Alam niyo po, the value of a sheep as stated in Luke chapter 15 is 1 to 100. The owner looked for it and found it. At ang sabi ng Bible, there was great rejoicing. Ganon din po, yung baryang nawala. Okay? It was a silver coin. Saan nawala ito? Nawala ito sa loob ng pamamahay. At ang value ng coin na yun, sabi ng salita ng Panginoon, kung meron kayong 10 pilak na barya at nawala ang isa, hindi ba't hahanapin mo yung pilak na yun na nawala? Ang gagawin mo, okay, maglilinis ka ng buong bahay. Hahanapin mo yun hanggang sa makita mo. At pag nakita mo yun, ipapamalita mo sa iyong kapitbahay na nakita mo yung pilak mong barya na nawawala. Ang value po nun ay 1:10. The owner looked for it and found it, and there was great rejoicing. Pero pansinin po natin, pagdating po dun sa anak na nawala. Bakit siya nawala? Buhay pa ang kanyang ama, hinanap niya na sa kanyang ama, hiningi niya na sa kanyang ama, yung mana niya habang nabubuhay pa ang kanyang ama. Contrary sa ating pong mga napakinggan na isang kalapastanganan. Sa kultura ng mga Hudyo, pwede mong hingin yun, yung iyong mana kahit na nabubuhay pa ang iyong magulang. Kaya lang, in respect to them, hindi mo dapat gawin yun. Okay? May karapatan ka, pero hanggat hindi namamatay yung iyong magulang dahil pinapahalagan mo sila, ay hindi mo dapat hingin yun. Kaya lang, sa batas po nila, pwede mong hingin yun. So, ang ginawa ng bunsong anak, hiningi niya yung kanyang mana, at siya'y lumayo, at ginamit niya yung kanyang mana, binenta niya po yun, at ginamit niya sa diwastong pamumuhay. Mababasa po natin yun. The value of the son is 1:2. Sapagkat mayroong panganay na anak at mayroong bunsong anak. Yung bunsong anak ang humingi ng kanyang mana sa kanyang magulang, sa kanyang ama, at yun ay binenta niya at ginamit sa diwastong pamumuhay. Kaya lang dumating sa punto ng buhay ng bunsong anak na nawaldas niya ang lahat ng kanyang minana. At dumating sa punto na naging napakababa ng kanyang pagkatao sapagkat ang kanyang ginawa, siya po ay nagpakain ng baboy. Sa kultura ng mga Hudyo na hindi kumakain ng baboy, mas masahol ka pa sa hayop sapagkat ang pinapakain mo ay hayop na hindi mo kinakain. Dumating pa nga, mababasa niyo po ron. Dumating pa sa punto ng kanyang buhay, na ninais niyang kainin yung pagkain ng baboy, kaso walang magbigay sa kanya. Now, what does that symbolize? In the life of every human being, when sin abounds in us, pag tayo nabubuhay na ng husto sa kasalanan, namumuhay na tayo, nalugmok tayo sa pagkakamali, malayong-malayo na tayo sa Panginoon, malayong-malayo na tayo sa ating mga mahal sa buhay, darating sa punto ng ating buhay na magiging mas masahol pa tayo sa hayop.
sapagkat mawawala na ang conviction sa ating buhay. Pero huwag tayong mag-alala. Sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, napag-isip-isip niya. He came to his senses. Dumating ang punto sa kanyang buhay na napag-isip-isip niya, sa bahay ng aking ama, ang aming mga alipin ay hindi kumakain ng tulad ng pagkain aking kinakain. Hindi nila nararanasan ang mga bagay na nararanasan ko. Sabi niya, ako ay magpapasya. Babalik ako sa bahay ng aking ama. Hihingi ako ng tawad sa aking ama. At sasabihin ko, nagkasala po ako sa Diyos at nagkasala din po ako laban sa inyo. At sabi niya, babalik po ako hindi bilang isang anak, kundi bilang isang alipin. Ito ngayon ang tanong ko. Bakit nung nawala yung tupa, hinanap nung pastol? Bakit nung nawala po yung barya, hinanap nung may-ari ng barya? Pero bakit nung ang naligaw, ang nawala yung anak, hindi hinanap nung ama? Di ba kayo nagtataka? Bakit hindi hinanap? Samantalang anak siya. Samantalang bahagi siya ng pamilya. Do you know that in God's Word, in Luke chapter 15, ang sabi ng salita ng Panginoon, no one can pluck us out. Walang makapag-aalis sa atin sa kamay ng Diyos. Kaya, yung ating kaligtasan po, mga kapatid, once na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, secured, assured tayo na ligtas po tayo. Kaya lang ito, sabi ng salita ng Panginoon, walang makapag-aalis sa atin sa kamay ng Diyos. Kahit si Satanas, hindi tayo pwedeng alisin sa kamay ng Diyos, sapagkat kung maaalis tayo sa kamay ng Diyos, ibig sabihin, hindi tayo kayang ingatan ng Diyos. Tama po ba? Pero hindi yun eh. Ang sabi ng salita ng Panginoon, Hebrew chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Ibig sabihin, iingatan tayo ng Panginoon. Lahat ng protection, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Maliban sa pagkakataon na tayo mismo ang umalis sa Kanyang pangangalaga. Hindi po maalis sa akin ang isipin at magtanong sa Panginoon. I've been a pastor for the past 20 years. I've been your pastor for almost 18 years dito sa GEM. At marami na pong mga nakasama tayo dito sa GEM. Okay? At masaya po ako sapagkat naging bahagi sila ng buhay ko. Pero hindi rin po maalis sa akin na magtanong, ano bang nagawa ko? Bakit hindi sila nagpatuloy sa Panginoon? Anong bang dapat ko pang gawin para sila ay magpatuloy sa paglapit sa Panginoon? No offense to every one of you. No offense even those of you who are watching. Okay? Alam niyo ba? The reality is, nagiging religion sa atin ang ating pong pananampalataya sa Panginoon. Kasi lumaki tayo sa isang pananampalataya na magsisimbalan tayo kapag gusto po natin ng biyaya at pagpapala sa Diyos. Lumaki tayo sa isang pananampalataya na kapag birthday natin o di kaya gusto nating ang ating anak ay i-bless, dadali natin sa simbahan. Pero wala tayong commitment. Hindi natin totoong ibinibigay ang ating sarili sa Panginoon. Kaya alam nyo ba, the story of the prodigal son is our story. Kwento po ito ng ating buhay. Look at it this way. The sheep was with the sheepfold, kasama ang lahat ng mga tupa, pero nawala pa siya. Parang ganito yan eh. Magkakasama tayong lahat dito sa church, pero merong ilan pa rin na nawawala. Sapagkat gusto nila na umalis. Pa-follow up ko sila. May message ko sila. Tatanungin ko sila, kumusta na po kayo? Na para bang meron po akong kailangan sa kanila, pero ang totoo, wala akong kailangan sa kanila eh. Kaya ako lang ginagawa yun, sapagkat bilang katiwalang pastol ng ating Panginoon, I have to make sure na okay po sila. Only to find out na may nasabi raw ako na hindi tama. Nagtampo sila sa akin. Okay? At siyempre, the Bible requires us,
if you know that you have offended your brother or you were offended by your brother, go to that brother in Matthew chapter 18 and ask for forgiveness. Humingi ka ng tawad. Siyempre, gagawin ko po yun kasi yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Pero in the natural, ba't ko naman gagawin yun? Di ba? Kaya lang in obedience to God's word. Now, yung pangalawa, yung coin, yung silver coin, nasa loob ng bahay, nawala pa. Nasa loob na ng pamamahay. Nasubukan niyo po ba yun? Okay? Minsan sasabihin ko sa asawa ko, pakikuha mo nga yung salamin ko. Saan ba inilagay? Sa table ko. Okay? Pagpasok sa loob ng kwarto, hanap sa table, wala siyang makita. Wala pala sa table. Nasa ibabaw pala nung tukador. Okay? Okay? Hanap ako ng hanap, hindi ko makita. Minsan, hanap ako ng hanap, suot ko pala. Diba? Nasubukan niyo na po ba yun? Okay, parang ako lang ang nakakaranas, ano? Ha? Sa sarili mong bahay, hinahanap mo ang isang bagay na mahalaga sa'yo. Sino kaya ang kumuha? Baka naman na-misplace mo lang. Parang ganito yan. Dito sa sariling gawain ito ng ating Panginoon, magkakasama tayo. Pero may ilan pa rin sa atin nawawala. Physically, you are present. Physically, you are here right now, but your thoughts are wandering away. Kaya habang nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, anong oras kayo matatapos si Pastor? Hindi pa ako nag-aalmusal, nagugutom na ako. Okay? At hindi lang yun. Physically, tumutugtog ka. Physically, active ka. Magpapaawit ka. Physically, involved ka. Pero spiritually, you're lost. Bakit ko sinasabi yan? Marami sa atin, ginagawa lang natin yung mga bagay na ginagawa natin out of duty, not out of love. Alam nyo ba? It is easy for us to be caught up with the routines of life. Ba't ko po yan sinasabi? Halimbawa, 22 years na po kaming mag-asawa ng aking misis. Salamat sa Panginoon, sapagkat araw-araw ng buhay namin, ako po ang naunang gumising sa aking asawa. Ako po ang naunang mag-prepare ng mga dapat i-prepare. Okay? Maliban na lang kung puyat po ako, siya po yung babangon. Okay? So, ginagampanan ko po yun, hindi dahil sa tungkulin ko, because ginagawa ko yun out of love. Pero dumadating din sa punto ng aking buhay, pagod na ako. Minsan nga sasabihin ko sa misis ko, ngayon pa lang ako uupo eh. Bakit? Dala ko ba yung upuan? Pwede ka naman umupo. Kaya lang, ang purpose kaya ako sinasabi yun, I am caught up with the duties that I need to do. Alam nyo ba, minsan ganyan din tayo eh. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, ginagawa na lang natin yung kasi walang ibang gagawa. Katulad nung lost coin, nasa loob tayo ng bahay, pero spiritually, wala tayong connection sa Diyos. Mas malala yung anak. Diba? Mabuti pa yung sheep, hinanap. Mabuti pa yung coin, hinanap. Pero yung anak, dahil nagpasya siyang umalis, hindi po siya hinanap ng kanyang ama. Bagkus inantay nung ama ang araw na muli siyang babalik. Ito po ang katotohanan, mga kapatid. You've heard the gospel. You've read the word of God. You've experienced the power of God in your life. But if you choose to do it your own way, di naman tayo pipigilan ng Diyos eh. Kaya lang, hindi rin po tayo hahanapin ng Diyos. Kasi kung totoong kabilang tayo sa pamilya ng Diyos, babalik at babalik tayo sa Diyos. Nasubukan naman po natin malayo sa ating pamilya. Tama po ba? Ako po, okay, 3 years nagtrabaho po ako sa Saudi Arabia as an OFW. When I became a missionary, I'll be away for 3 months, I'll be away for a month or 2. Okay? Pupunta po ako sa iba't ibang bansa to do the mission work. Pero uuwi ako sa pamilya ko. Kasi sila yung pamilya ko. At kung totoo na anak tayo ng Panginoon, hindi maaari na magtampisaw tayo sa pagkakasala at
hindi natin maisip na hindi ito ang buhay na gusto ng Diyos para sa akin. That's why you are here today. You are watching this video right now because you know deep inside your heart something great God has deposited in your life. There is something great that God has deposited in your life. And you are not contented na matatapos ang taong ito na hindi nyo nakakamit kung ano yung pinlano ng Diyos sa ating buhay. Amen ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, how to end greater in God? Matatapos na po ang taong ito. Today is the last day. Okay? We barely have 13 hours and 15 minutes to go. Kasi, 10:30 ng umaga. So, 13 hours and 30 minutes to go. How to end greater in God? Doon lang po sa talata, chapter 15, tayo mag-focus. Number 1, engage and persist in God. Engage. Ibig sabihin, sama natin, ibilang natin yung sarili natin. Persist. Kahit na anong mga balakid ang nakahadlang, kahit na anong mga magsisilbing dahilan para hindi po natin magawa yung dapat nating gawin, magpursigi po tayo. Sabi ng Lucas chapter 15 verses 4 and 5, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, anong gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. So dito natin makikita, napakahirap yatang maghanap sa isang bagay, sa isang aso. Naranasan ni Sister Portia, nawala si Coco. Di ba? Nawala sa paningin mo. Di ba nag-aalala ka, nagkasakit, nag-aalala ka rin. Ito nga sabi, iiwan niya ang 99 para hanapin ang isang nawawala. Bakit niya ito pinasan? Okay? Maaring nakita niya yung tupa na yon sapagkat, alam niyo ba, ang tupa ang pinakadamis animal, stupid animal. Sapagkat bangin na, tatalon pa siya. Ganong, forgive me for the word, ganong katangi ang tupa. Katulad natin. Masama na, gagawin pa. Ikapapahamak na, gagawin pa. Alam ng masama sa kalusugan, magve-vape pa. Tamaan ng tatamaan, pero masama talaga yun sa kalusugan. Nalulungkot nga ako eh. Lumaki kayo sa church, marami na kayong dinaluhan ng mga children's vacation, Bible school, youth camp. Tapos makikita ko pa, nagti-TikTok pa kayo, nagve-vape pa kayo sa harap ng camera. It is as if showing the world that you are in sa mga bagay sa mundong ito. Para naman kayo hindi tinuruan ng tama ng inyong mga magulang. Para naman kayo hindi natuto dito sa loob ng church. Pero ganun talaga eh. Kung sarili nyo magulang, hindi kayo kayang pigilan. Ako pa, na pastor nyo lang, di ba? Kaya lang, I want you to know, katulad ng magulang nyo, it pains me to see you, to see your children na impluwensyahan ng sanlibutan ito. Pero, ano sabi ng salita ng Panginoon? Engage and persist. Hanapin. Okay? Hanggat hindi mo sila natatagpuan, huwag kang tumigil. Paalalahanan sila. Meron po akong kinasal nitong Biyernes. At salamat sa Panginoon, sapagkat sa loob ng 4 na taon ng kanilang pagsasama, nagpasya silang magpakasal. Sabi nga, no, nagkaroon ng exchange of vows, sabi nung babae, ako na lang ang hindi kabilang sa pamilya niyo tuwing may gathering, pero ngayong araw na to natupad na ang aking pangarap. Ibig sabihin, dala niya na yung apelyido ng lalaki, di ba? Kaya lang, bakit mo ibibigay, itong tanong ko sa inyo mga babae, bakit mo ibibigay ang iyong sarili sa boyfriend mo kung hindi ka naman kayang pakasalan? Ikaw naman lalaki,
Okay? Bilang pastor niya lang, pagbayaan niyo na ako, huling araw na naman to ng 2023. Okay? Ikaw naman lalaki, bakit ka gagawa ng isang bagay kung hindi ka naman seryoso ito sa girlfriend mo? That's the reason why maraming heartaches, maraming pains, maraming bitterness, maraming hatred sa mundong ito. Kasi we exploit each other's emotions. Pero kung matinong tao ka, may takot ka sa Panginoon, papayagan mo ba yung sarili mong paglaruan ka ng ibang tao? Wag. And kung today, nadidinig mo mensaheng ito, as your pastor, I just want to remind you, more than giving yourself to someone, give yourself to God. Because God will never hurt us. God will never cause us pain. God will never allow for us to be depressed. Amen ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, endure and persevere. 4 lang po itong pag-aaralan natin. How to end greater, endure and persevere. Maraming bagay sa mundong ito, kinakaya natin. Kahit na hindi naman natin talaga kaya, kakayanin natin. Okay? Sin mode ka na nga lang baka busy lang siya. Di ba? Hindi nga nag-react ng anumang emoticon. Baka hindi niya palang talaga nasisin. Pinipilit mo talaga yung sarili mo Kasi kinakaya mo dahil gusto mo siya. Baka naman talagang hindi ka gusto Pinipilit mo lang yung sarili mo. Sabi ng Lucas chapter 15 verse 8, o kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, anong gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ang buong bahay, at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita. Ibig sabihin, naglinis siya sa kanyang bahay. Maraming bagay sa buhay natin, handa tayong pagtiisan. Yung iba sa inyo, nagtitiis sa trabaho na kahit na hindi nyo naman gusto, kailangan nyo gawin kasi kailangan nyo ng pera. Tama ba yun? Hindi lang po yun. Okay? Nagtitiis tayong bumiyahe, pamula dito, papuntang Manila, kahit na hindi naman talaga natin gusto. Kaya lang, mas prestigious kapag ka nagtatrabaho ka sa Manila kaysa dito ka nagtatrabaho. Yung iba sa atin, kailangan mo lang pakisamahan yung mga tao nasa paligid mo Nagtitiis ka. Pero bakit pagdating sa mga bagay na dapat po nating iayos sa ating sarili, ayaw nating magtiis? Siya nagkamali di siya humingi ng tawad. Siya nakasakit sa akin siya unang pumansin. Teka muna, hindi mo ba asawa yung nakasakit sa'yo? Hindi mo ba magulang yung kinasamaan mo ng loob? Hindi mo ba anak yung sumalbahi sa'yo? Hindi naman ibang tao yun Then do something. Ito sinabi dito, hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi? It talks about you. Be willing to change. You be willing to evaluate yourself, at yun po yung pangatlo, and correct yourself, precise yourself. Kasi ito po ang katotohanan. Para makita natin ang nawawala, kinakailangang ayusin natin, linisin natin, itama natin yung mga bagay na gusto po nating makita. Sabi ng Lucas 15, 17, 18, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom, babalik ako sa aking ama at sasabihan ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Oftentimes, pag nakagawa tayo ng mali, parang hindi po natin ito, we just avoid it to discuss it. Di ba? Alam nyo ba, ugaling sinauna po yan Kasi lumaki po ako sa pamilya na ganon. Na pagka ang nagkamali ay magulang, parang tahimik lang. Pero ang way
para ipakita na sila ay sorry doon sa kanilang ginagawa, ay paglilingkuran kanila, aasikasuhin kanila. Pero ugaling sinauna yon. Sa panahon po natin ngayon, hindi na po ganon. If you did something wrong, learn to admit what you have done. The problem with today's generation, they are willing to express their emotions, but they are not willing to admit when they have done something wrong. Totoo po yan. Marami ngayon, handa pong sabihin kung ano sa loobin nila. At handa nila itong ipagsigawan sa buong mundo. Pero paaminin mo sa nagawa nilang pagkakamali, hindi nila gagawin yan. Nagkulang sila, hindi nila gagawin yan. Pero tinuturo ko sa inyo yan, sapagkat dito sa pamamahay ng Panginoon, dapat nating matutunan. Katulad nitong anak na to. Ano sabi niya? Napag-isip-isip niya sa kanyang ginawa at ang kanyang ginawa at nasabi niya sa kanyang sarili. Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa inyo at sa Diyos. Meaning to say, you are confessing the wrong things that you did. Before the 2023 ends, kung meron kayong tao na nagawa na hindi tama, say sorry to that person. Para hindi nakukuha sa mga bilog-bulig yan eh. Okay? Kasi kung yung mga bilog-bilog na yun, ang totoong nagdadala ng swerte, hindi na dapat tininda yun na nagtitinda. Naintindihan ba natin yun? Dapat yung kinuha niya na lahat eh. Kasi lahat na ng bilog. Okay? Magdadala ng blessing sa kanya. Eh hindi eh. Alam nyo, nakukuha ang blessing pag natuto tayong aminin ang pagkakamali natin at itama ang pagkakamali natin. Naintindihan po ba natin? So let us evaluate and precise or correct ourselves. Lastly, exchange by surrender. Isuko natin at ipalit natin kung ano yung dapat sa ating buhay. Sabi ng Lucas 15:19-21, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Pansinin niyo po ito. Sabi ng verse 20, at nagpasa siyang umuwi. Sumunod na sentence, malayo pa, natanaw na siya ng kanyang ama. Meaning to say, the father, from the day that his son left their home, was already waiting for him to come back. Kung saan direksyon siya umalis, dun din direksyon nakatanaw ang kanyang ama sa kanyang pagbabalik. Kaya ano sabi ng Bible? Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. I want you to understand these things. Kahit nagaano tayo namuhay ng malayo sa kalooban ng Diyos, kahit na sumuway tayo sa mga bagay na sinasabi ng salita ng Panginoon, kahit na tayo po ay gumawa ng mga hindi tama sa harap ng Panginoon at sa harap ng mga tao na mga mahal po natin sa buhay, when we come to our senses, pagka napag-isip-isip na natin na mali yung ginawa natin, that moment on, the Father is already waiting for us to come back to Him. And when we make a 180-degree turn, hindi 360, okay? 180-degree, meaning to say, kung dati dito ka nakaharap, tatalikuran mo yung maling pamumuhay at haharap ka sa kalooban ng Diyos. Pag 360 kasi, babalik ka uli dito eh. So 180, mula dito sa diwastong pamumuhay, haharap ka sa Diyos. Ibig sabihin, tatalikuran mo, iiwan mo yung hindi tama sa iyong buhay. Papalik ka. Alam nyo ba, yung pagtalikod pa lang natin na yun, tumatakbo na
ang Panginoon Diyos para tayo salubungin, para tayo yakapin, para tayo halikan. That's why we end this year great in God. Great because the Father's love is so great. Great because the goodness of God is so great. Great because His faithfulness is so great. But we have to make a decision that we would live the life that is sinful, the life that is dirty, the life that is away from God. Pansinin niyo to. Ilan po sa atin, willing tayo na mag-invest, okay, para sa kinabukasan natin. Iba sa inyo kumuha ng insurance, policy, yung iba sa inyo nag-member ng Pag-ibig MP2, doon na kayo nagdi-deposit ngayon, kumuha pa kayo ng SSS, lahat na para ma-secure ang inyong future. Pero ilan sa inyo, sinecure ninyo ang inyong eternal salvation? Papasalamat po ako sa inyo. Sa inyo na mga nagbigay ng blessing sa amin nung Pasko, one way or the other, financial blessings, salamat po. Alam nyo ba, itinabi ko na po yun eh. Kasi taon-taon, every first Sunday, we give our first fruit offering to the Lord. Nung Friday, sabi ko sa misis ko, pautang ako. Anong utang? Sabi ni misis ko, pautang ako. Kasi tinabi ko na yung first fruit offering eh. Angeles po yung ikakasal ko. Meron akong diesel, may toll fee. So, pinautang naman ako ng misis ko. Buti na lang, mabait yung misis ko. Pinapautang po ako niyan. Pinautang naman ako. Maya-maya may nag-message. May nagpadala ng blessing. Padala ng 2,000 pesos. Sabi, para po kay pastor. Para po sa kanyang diesel at para sa kanyang toll. O di, bayad na ako kagad, di ba? Kaya lang, ba't ko ito kinikwento sa inyo? Sinecure ko na yung first fruit offering namin kasi para sa Panginoon. Pwede ko sanang gamitin yan to enjoy to myself. Pero hindi. Because I want to set an example to every one of you na taon-taon, yung para sa Panginoon, yung unang linggo ng pananambahan sa Panginoon, yung unang biyaya na tatanggapin ko para sa taong 2024. Taon-taon po yan. May 10 taon na namin ginagawang mag-asawa yan. Siniset aside po namin at ibibigay po namin yan sa Panginoon. Tanungin ko po kayo, have you set aside what rightfully belongs to God? Baka ubos kong ubos ang lahat ng biyaya na meron kayo. Pagdating sa unang linggo ng taong ito, wala tayong maibigay sa Panginoon. Kaya, exchange by surrender. I-secure natin ang ating pong eternal salvation. Hindi lang sa pagbibigay, kung hindi sa pagkakaloob ng ating buhay sa Panginoon. Kasi maraming pagkakataon ng buhay natin, napagod tayo, nasaktan tayo, tayo po ay halos gumive up na dahil sa mga bagay ukol sa mundong ito. But why can't we give ourselves to God? Why can't we give the best offering, the first fruit that we can give to God? Why can't we give our life to God? Umaga pong ito, in closing, how to end greater in God? Engage and persist, endure and persevere, evaluate and precise, exchange by surrender. 4 na bagay po ang ating pinag-aralan. But I leave with this statement. Ang Diyos na pinakadakila sa lahat ay may dakilang plano sa ating buhay. Mangyayari lang po yun kung handa tayong lakaran ang kanyang plano sa atin. Kasi kahit na gaano kaganda ang plano ng Diyos sa atin, if we don't give ourselves to God, there is nothing that God can do. Parang yung ama. Hinihingi nung anak yung kanyang mana, ibinigay nung ama. Kahit na alam nung ama na gagamitin niya yun sa diwastong pamumuhay, ibinigay pa rin nung ama. But there was never a day in the life of that father na hindi niya inantay ang pagbabalik ng kanyang bunsong anak.
And from a distance, malayo pa, natanaw na siya ng kanyang ama. Ano sabi ng Bible? Sa binasa natin, patakbo siyang sinalubong ng ama. Niyakap at hinagkan. At ang totoo, nagsasalita pa siya. Sinabi na nung ama sa kanyang mga alipin, dali kayo! Dalhin nyo ang balabal. Dalhin nyo ang panyapak. Dalhin nyo ang singsing. Nagsisignify, inire-restore ng ama ang lahat sa kanyang bunsong anak. Sapagkat ang pinakamahalaga, nagbalik loob siya. Maraming bagay na wala sa ating buhay ngayon taong 2023. Marami din tayong naging pagkakamali. Marami tayong investment na nasayang. Pero alam nyo kung anong pinakamahalaga? Buhay pa tayo. Maitatama natin ang ating pagkakamali sa tulong ng Diyos. I want us all to stand up. Sabi nung awitin na ating kinanta, in all that we have made, marami tayong naging pagkakamali. I'm sorry, Lord, for the things that I've made. Because it's all about you. So ngayong araw po na to, awitin natin tong kanta na to na taos sa ating puso. Awitin natin tong kanta na to sapagkat gusto nating madama ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. At gusto nating isuko ang ating sarili sa Kanya upang matapos ang taong ito, na itama natin ang ating pagkakamali, na iwasto natin ang anumang mga bagay na hindi tama sa ating buhay, at higit sa lahat, matatapos ang taong ito, nalalakaran natin kung anong kalooban ng Diyos sa ating buhay. Awitin po natin. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Sabi po ng awitin, I'm coming back with a heart of worship. I would like to make an altar call today. For the longest time, hindi po natin ito ginagawa. Pero ngayon, let us set ourselves right before God. If you want to surrender yourself to the Lord all together, aawitin po natin muli ang kantang ito. And I'm asking you to come forward together. Let us surrender ourselves to the Lord. Let us make things right. Let us come to God and let us end this year greater in God, sapagkat dakila ang plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Awitin natin muli ang kanta. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship.
worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Taas po natin ang ating dalawang kamay. In your own words, kausapin po ninyo ang Panginoon. In your own words, just pray from the depths of your heart right now. Kausapin natin ang Panginoon Diyos. Pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan. Great things ang ginawa ng Diyos sa ating buhay ngayong 2023. But greater ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay sa 2024. Tulad ng bunsong anak na naging alibuga. Marami rin tayo naging pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala. And now's the best time for us to come before the Lord and ask for forgiveness. Ama naming Diyos, narito po ang bawat isa. Kilala ninyo ang bawat isang lumapit sa harapang ito. Tandaan ang kanilang pagnanais na isuko ang kanilang sarili sa inyo. Ang bawat isa po sa amin na narito, Panginoon, ngayon, nakataas ang aming kamay. At tulad ng alibugang anak, inaamin po namin, nagkasala po kami sa inyo. Nagkasala rin po kami sa mga taong nasaktan namin sa taong ito. Kami humihingi ng tawad at nagbabalik loob sa inyo. We want to make things right before you and before the people that we have offended. Give to us the grace to make things right with other people, lalo-lalo na sa lahat ng miyembro ng aming pong mga mahal sa buhay. Panginoon, sa bawat ama, ina, sa bawat anak na narito, sa bawat nagre-represent sa kanilang pamilya, hayaan niyo, Panginoon, na maging instrumento ang bawat isa sa amin ng inyong pag-ibig, ng inyong kagalakan, ng inyong kapayapaan. Matapos ang taong ito, na maiayos po namin, Panginoon, ang hindi wasto sa aming pamilya. At gamitin niyo po kaming kasangkapan upang sa pagpasok ng taong 2024, dala po namin, Panginoon, ang kagalakan, kapayapaan, pag-asa, na dakila pa ang gagawin niyo sa buhay ng bawat isa sa amin, sapagkat natapos ang 2023, naranasan namin ang inyong kabutihan, naranasan namin ang inyong kapangyarihan, naranasan namin ang inyong walang hanggang pag-ibig sa aming buhay, at magpapatuloy kami, dala-dala, baon-baon, Panginoon, ang lahat ng mga dakilang bagay na to, sapagkat higit pa ang inyong gagawin sa aming buhay. Salamat po. I pray a prayer of blessing for all my brothers and my sisters. I pray that whatsoever be that they desire in their heart that are pleasing unto you, may you grant it to every one of us. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. Lift up His countenance upon you and give you His shalom, His peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.